Nakatanggap ng standing ovation at masigabong palakpakan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address matapos i-anunsyo ang pagtatanggal sa systems law sa mga bill ng kuryente. Ang detalye sa report ni Kenneth Pasyente. Hindi tamang singilin sa mga consumer ang systems loss o yung nawawalang kuryente. Isa yan sa mga nilaman ng ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umani ng masigabong palakpakan. Sa kanyang paglalatag ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa, hindi nakaligtaan ng Pangulo ang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Batid niya ang pagpasan ng mga ordinaryong consumer sa mga dagdag sa kanilang bill na hindi naman anya nararapat. Dahil dito, malinaw ang direktiba ng Pangulo na dapat itong matigil. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Isa rin sa malamang inanunsyo ng Pangulo ang hindi lamang pagtugon sa mga pangangailangan ng lower middle income earner, kundi pati ang pag-agapay sa middle income class na apektado rin anya ng mga epekto ng mga hamon sa bansa. Kaya ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso ang pagbuo ng isang batas para sa pagpapatupad ng tax relief, gayon din ang tulong sa mga maliliit na negosyo. Nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Naging highlight din ng talumpati ng Pangulo ang usapin ng teritoryo ng Pilipinas at sinabi na patuloy na itataguyod ng pamahalaan ang arbitral award na iginawad sa bansa kaugnay ng West Philippine Sea. May pahaging din ng Pangulo sa tila pangungutya ng China sa viral video kung saan inihalin tulad ang mga Pilipino sa isang unggoy. We are not greedy, we are not racists, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Bukod sa mga yan, nabanggit din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan pagdating sa kalusugan, gaya na lamang ng pagpapalawig ng PhilHealth benefits at pag-arangkada ng zero balance billing kung saan milyong-milyong mga pasyente na ang walang binayaran. Hindi rin anya mawawala sa prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagtugon sa pangangailangan ng mga guro, gayon din sa mga pangangailangan ng mga estudyante pagdating sa mental health at maiiwas sila sa anumang uri ng karahasan. Kaugnay niyan, nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Marcos Jr. sa pamilya ng mga nasawing estudyante sa nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban at sinabi niya na kailangan ng masidhing pagtutulungan para gawing ligtas ang mga kabataan sa loob ng paaralan. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.